So yo, what up mga kamaster, good morning pala sa lahat. And right now is ipapakita ko lang yung idea ko patungkol sa na success setup ko ngayong morning. Although kagabi ko pa to pinlot, pero pagising ko running profits na yung zone kasi mas mas desidido ako mag-entry doon at nag-take risk ako. Tsaka ngayong papalapit na 12 noon, so running bullish na siya. So papakita ko sa inyo. So unang-una, dito tayo sa M30, no? M30 tayo. So dito sa M30 nakita ko pala dito sa sa line chart. Wait lang nakita ko dito sa line charts. Ito, may QM siya para sa akin. So ito yung shoulder niya, ito yung head, tapos ito yung area niya. Ito yung area. So although yung scenario na dito is for me parang risky siya kasi hindi siya gumawa ng panibagong high dito. Ito yun. Ito yung high niya. Ito yung high niya. Tapos ito yung current high niya in this situation. So hindi siya gumawa ng panibagong high bandang area na to para basagin tong level ng area na to para ma-valid talaga siyang QM. Pero para sa akin, nag-take risk lang ako kasi dito ako nakabase din sa chart, sa candles. So dito sa candles nakita natin kahapon afternoon ata yun, or basta kahapon dito nag-ranging siya. So undecided yung price. So dito nakita ko marami siyang rejection dito sa baba, marami din siyang rejection dito sa sa taas na to, sa M30. Dito sa M30 makikita din to sa lower time frame ng M30. So kanina pa lang nagplot ako dito. Ito yung resistance ko, ito yung resistance, tapos ito yung area na pinlot ko para sa aking resistance. So right now nakapag-plot din ako dito. Pagkatapos ko nag-plot ng resistance, nag-plot din ako dito ng support. So after plotting support, after plotting ng support ko, I expect na if ever na mag siya dito, first expectation ko or what if or if lang na mag breakout siya. So if ever breakout siya sa support, so possible yung scenario niya is pag ganito, basagin niya tong area of support natin. So in this situation is nagplot na din ako ng trend line para mas masyadong malaman natin kung saan ba talaga yung direction at mga respected levels. Ito yung first trend line natin is resistance. So yung ginawa niya is binasag na ng price yung area of resistance ng trend line natin. So ito yung support, ito yung support natin, tapos hindi binasag ni price kundi tuluyan lang siyang umangat. So dito ito yung current resistance ko, pero for me hindi ito masyadong i-entryhan ko talaga, or hindi to parang ko lang, levels ko lang, pero hindi ako i-entry dito kasi for me wala akong setups na nakita or dito na kailangan niyang i-respect. So for me lang, just only for me, based on my point of view. So dito ito yung high niya, tapos possible na if ever angat siya masyado or angat siya palagi, is possible na gagawa siya ng panibagong high dito. So yung scenario niya, if ever na angat pa siya lalo, yung situation niya is pag ganito, ganyan, mag pull back konti, tapos dito. So although dito hindi siya gumawa ng hindi siya gumawa ng pullback dito sa area ng natin, resistance. So pag bumalik siya dito sa area na to, is possible na tawagin na tong RBS or resistance becomes support. So if ever na babalik siya dito, magpo-pullback siya, tapos mag-respect siya around dito kasi dati siyang level ng resistance. So possible na magagawa siya ng resistance become support. So yun. So dito pala nag-entry ako, nag-take risk ako kasi nakita ko sa area na to is dati siyang support dito, nag-breakout, tapos paangat, nag-ranging dito. So nakita ko marami siyang rejection, malaki yung rejection niya dito sa
support kumpara dito sa taas. So undecided pa si price dito. So after that nag-ranging siya, after nag-iwan siya dito ng last niyang rejection. So after nag-iwan siya ng rejection dito is tuluyan na siyang umangat na para man lang news. So yun. So again, una meron tayong resistance, meron tayong support, tapos yung situation niya, if ever na itong support na to na trend line is basagin niya, yung possible na situation is pag ganito. So yung second option natin is itong resistance na to. So yung scenario niya is pa downtrend yung resistance natin dito at ganun patutok sa pababa. So yung scenario niya is binasag nga ng price pero hindi na siya gumawa ng pullback para i-respect. Pero pag tingnan natin to sa lower time frame, siguro may siya konting pullback siguro lang dito sa M1. So wala siya. So ito nagplotting lang ako para mas makita ko talaga kung saan yung direction ng price. So again, dito ako nag-entry sa area na to. Dito ako nag-entry kasi nakita ko mas malaki yung rejection dito sa support. Kumbaga solid support para sa akin, based lang din sa point of view ko at sa nakita ko, kasi malaki yung rejection niya. After that nag-respect sa support sa area na to, may base din tayo ito, tapos yun, pumping na siya. So yan lang ata yung ma-share ko mga kamaster, and Ipoy here, God bless, and more profits and ideas to come. So ito lang yung ideas na may i-share ko patungkol sa success setup ko. So that's all I've got mga kamaster. Ipoy here, and God bless palagi. Peace out.